Mga kapiday, sa magandang oras sa lahat at welcome po sa aking channel. Ito po, magandang pag-usapan po kasi kalat na po sa social media Ito hong patungkol sa paglaya po ni dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte matapos pong nag-apply for interim release ito hong kanya hong abogado po na si Attorney Nicholas Guzman diyan po sa International Criminal Court Actually, kagabi pa po, pumutok itong balita po mga kabida, matapos pong na-publish sa website po ng ICC, yung application for interim release. At ang nakalagay po doon, may bansa daw, na handang kumupkup, dito ho kay dating Pangulong Duterte, mga kabida, sa halip po ay ang Pilipinas, okay? Now, dami hong guessing game, kung anong bansa ang handa hong kupkupin ito hong si PRRD, mga kabida. Okay? Marami hong nagsasabi na Malaysia and meron pong nagsasabi po Japan, mga kabida, po. Now, lilinawin lang po natin kasi ang sinabi kasi ni Attorney Guzman, na yung bansa daw na handang kumupkup dito ho kay dating Pangulong Duterte matapos pong pagbigyan po ito mga kabida ng ICC yung kanyang interim release ay miyembro daw ng ICC ibig sabihin signatory po ng Rome Statute ang pagkakaalam po natin mga kabida ang Malaysia po ay nag-withdraw na po mula sa Rome Statute since 2019 pa po Eto, lilinawin ko lang po ito kasi ito yung kumakalat po ngayon sa social media dahil coincidence nagpunta po doon si Vice President Sara Duterte at ilang mga miyembro po ng PDP Laban mga kabida, kamakailan lang po. In fact, hanggang ngayon nandun pa po sila sa Malaysia kasama si Senator Amy Marcos at ito si Senator Robin Padilla mga kabida. Kaya siguro, na-conclude na po nila, baka Malaysia po, mga kabida. Kasi andun sila lahat ngayon Tapos, timely po, nung paglabas po ng balita na nag-apply na po ng interim release. Ito si Attorney Nicholas Guzman, in behalf po kay dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Eto, babasahin ko lang po, ito confirmation po mga kabida na hindi talaga Malaysia ang tatanggap po kay dating Pangulong Duterte kung sakali pong ma-approve yung kanya application for interim release May balita po mga kabida mula sa The Straits Time patungkol sa pag-alis po ng Malaysia dito sa International Criminal Court. Okay? Ito, babasahin ko lang po yung kanila pong headline Malaysia withdraws from the Rome Statute of the International Criminal Court. Actually, published po ito May 4, 2019 pa po, mga kabida. Ito po yung kanila pong balita. Po. Malaysia will withdraw from ratifying the Rome Statute of the International Criminal Court. Prime Minister Mahathir Mohamad said on Friday, April 5, 2019. The announcement comes hours after Selangor UMNO said it will be sending a memorandum to the state's Sultan to voice its protests on the matter, claiming that ascending to the statute will affect the sovereignty of the country's Malay rulers. Okay? Ang sabi po ni Prime Minister Mohamad dito, there seems to be a lot of confusion about the Rome Statute, so we will not accede, Tom Mahathir told the Malaysian media. This is not because we are against it, but because of the political confusion about what it entails caused by people with vested interests. The Rome Statute is the treaty that established the ICC. The ICC is the first permanent treaty-based international criminal court, and its powers are limited to only 4 crimes: genocide, war crimes, crimes against humanity, and crimes of aggression, mga kabida. So malinaw po ito
Malaysia hindi po miyembro po ng International Criminal Court. Okay? So, hindi po Malaysia po ang tatanggap kay Digong as reported sa iba't ibang social media sites, mga kabida, no? Meron pang sinabi po nila Japan daw, pero hindi pa natin alam kung ano talaga, anong bansa na nag-signify po ng kanila pong willingness to adapt ito kung si dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte. May posibilidad, mga kabida, na baka Netherlands pa rin, okay, considering established na po yung yung unang-una, meron na pong mga anong tawag po dito? Mga ganap diyan po sa the Netherlands Ito na po yung naging venue ng mga supporters po ni Digong, kung saan sila po ay magtipon-tipon po mga kabida diyan po sa the Netherlands At pangalawa po, mas secure, okay, in terms of flight risk ito hong Netherlands po, mga kabida, kasi diyan lang po yung ICC So, monitored talaga ito hong si Digong, okay, kung sakali hong makalabas po ito mula sa kanya hong detention cell po, mga kabida. So, may malaking posibilidad na baka Netherlands po, mga kabida. Pero hindi pa po yan check, kasi wala pa pong inilabas po na pangalan Ito hong si Attorney Kaufman kung anong bansa, na nag-signify po ng kanya pong commitment na i-host po ito hong si dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte, mga kabida. Japan, I don't know kung may possibility ba ito hong Japan po, mga kabida. Kasi one time kasi, nung tinanong po ito hong si Digong, kung ano po yung paborito ho niyang bansa, ang sabi po niya, Japan daw, mga kabida. So, magdedepende po yan, sa magiging commitment po ng isang bansa, kasi hindi ho biro, mga kabida, yung magiging commitment po ng isang bansa para ho i-host ito hong si dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte, kasi unang-una po responsibilidad na po nila ito hong si Digong sakali hong tutuloy po itong si Digong sa kanila, mga kabida. So hindi ho biro yung responsibilidad, kasi ho pag once ito hong si Digong ay ma-violate niya yung terms and conditions doon ho sa interim release, dawit po itong bansang ito, mga kabida. Kaya nga pinag-isipan talaga yan, mga kabida, ng isang bansa kung sila po ba ay tatanggap kay Pangulong Rodrigo Roa Duterte, Pero definitely confirm na po yon, mga kabida, na meron daw tatanggap po kay Digong. At nag-commit na raw ito, doon po sa kampo po ni dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte, na sila po tatanggap kay dating Pangulong Duterte kung sakali hong ma-approve yung kanya hong interim release, mga kabida, Ang masaklap lang po dito, kasi parang sampal po ito sa Pilipinas. Kasi mantakin yung, mga kabida, sariling bansa mismo ni dating Pangulong Duterte, ang Pilipinas. Parang hindi ho interesado po sa kanya. Isang Pilipino. At marami pong nagawa sa Pilipinas. Dating Pangulo po ng Pilipinas. Pero medyo alanganin po na tanggapin po itong si Digong para lang po i-host ito sa kanyang interim release. Kasi naalala ko po yung sinabi po ni Yusek Castro po, mga kabida, nung tinanong po siya kung handa ba na makipag-cooperate ito hong Pilipinas sa ICC, sakali hong hilingin po ng abogado po ni FPRRD na ang interim release. At syempre naman doon sa interim release, kasama ho doon yung host state na pwede hong mag-commit na sila po yung aako po sa responsibilidad para ho i-host po ito si dating Pangulong Duterte. Ang sagot po doon po, mga kabida, ni Jose Castro, na hindi ho daw sila makipag-usap sa ICC, kasi dahil doon sa kanila pong paninindigan na hindi na raw miyembro po ng ICC ang Pilipinas. At ano pa daw yung rason kung bakit po makipag-coordinate po sila, Kaya nga marami hong pumuna po doon, Pagdating ho sa hulihan,
miyembro po ang Pilipinas sa International Criminal Court. Pero pagdating ho na i-release na po ito mga kabida, hindi na po miyembro ang Pilipinas sa International Criminal Court. Ano ba yan? Okay? Pero okay lang, walang problema. At least, nagpapakita lang po ito mga kabida, na yung bansa po na handang tumanggap po kay Digong, nakita po nila yung kahalagahan po ni Digong. Unang-una po mga kabida, batid po siguro nila na ito hong si dating Pangulong Duterte ay mahal na mahal po ng mga Pilipino. Subalit, datapwat, yung kanya hong bansa ay wala hong pagmamahal po sa kanya. So, kumbaga sa tingin ho ng bansang ito, na isang asset po itong si Digong Pwede hong makatulong po si Digong in terms of tourism development sa kanilang bansa. Mantakin nyo kahit nakakulong na po si Digong mga kabida, pero marami hong pumupunta po sa The Netherlands, sa The Hague. So, yan, indikasyon po yan na buhay yung tourism po, sa The Netherlands because of Digong, Lalong-lalo na po, pag ito po ay makalaya at ito po ay i-custody po ng bansa na yun, mga kabida. Mas lalo hong dudumugin yan ng mga tao na nagmamahal at meron pong pagmamahal po kay dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte. So at least kahit papaano makakatulong po yan sa turismo po ng bansa na iyon mga kabida, kung sino man ito o anong bansa man ito. So far hindi pa po ni-reveal mga kabida. Baka in the coming days baka malalaman na lang po natin na ang bansang ito ang siya pong nag-commit para i-host po itong si dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte. So yan na po mga kabida, para po sa inyo, ano po ang inyong opinion at pananaw po dito. Pero malinaw po hindi po Malaysia po mga kabida ang tatanggap po kay Digong. So sakali pong ma-approve yung kanyang interim release mga kabida. Sa mga gusto mag-comment, you can comment down. Sa mga hindi pa po subscriber sa aking channel, please subscribe. Just click the subscribe button, click the notification bell, click all para updated po kayo mga kabida sa aking mga uploads. Maraming salamat po sa inyong lahat.